Itong medicine shop, isa pa 'to sa mga naging budol sa amin. So, nung last day namin sa Shanghai, so since na-experience na nga namin yung budol nung Jade Shop and yung kaming lahat, parang I also warned everyone na merong ganitong nangyayari doon sa DIY travel group. So to be careful, kasama rin yung medicine shop na isa sa pupuntahan natin. So kumbaga, nagbigay na ako ng warning doon sa mga ka-close ko lang, hindi ko naman close lahat eh. So binigyan ko na sila ng warning na merong ganitong mangyayari. So tinanong ko yung tour guide namin na pwede bang skip yung medicine shop kasi I don't feel well or whatsoever kasi nga alam ko na budol na naman siya. Pero sabi niya, Chinese siya, sabi niya hindi daw pwede, part daw siya talaga ng tour, so we have to stay there for 2 hours again. So yun na naman yung isa sa mga bagay na napapansin ko kapag mga budol, kailangan magstay doon. So, so ayun, napunta kami doon ng mga 5 p.m. Ang flight namin was around 11 p.m. pa. Pero, we still wasted time there. Pagpasok mo pa lang doon sa building nila, kitang-kita mo agad, no pictures, no videos. So, ito na naman yung mga budol or parang scam. So, anyways, so pinapunta kami sa room, lahat kami 30 packs sa isang room na naman, tapos sinabi yung importance ng ganito, and respect the people talking kasi even though they were not doctors, I'm not sure kung yun yung term of, or they were doctors, they're still professional and respected in their industry, something like that. Paulit-ulit yun sinabi. Ang ginawa nila, pupunta sila sa per group and then kakausapin nila yung isa tao doon, titingnan nila yung palm, nasa palm sasabihin, you have sleeping problems, you have a bad liver, you have ganto. Tapos, who are you with? So, gaganonin ka kung kami, 5 kami, yung isa namin kasama, siya yung nakausap, dinala kami sa isang room. So, ganun din yung ginawa sa mga kasama namin. Pinag-iisang room kami, and doon kami kinausap ng masinsinan. So, ang una niyang kinausap is, obviously, yung kasama namin na 60-year-old, sinabi na malabo daw yung mata niya, hindi ba daw siya makatulog, hindi ba daw siya makaganto, hindi siya hindi maayos yung blood flow and everything. Pero kumbaga pinrief na namin kami lahat na pag ganyan, puro no lang ang sagot mo, no lang ang sagot mo, no lang ang sagot mo. So laging no ang sagot niya lahat. No, it's not true, no, it's not true. May sakit ka ba sa ganito? No, it's not true, no, it's not true. So nag-give up na siya doon. So pangalawa, kung kasama, tinanong niya, same questions, baka may sakit ka, ganito. Tapos inofferan sila ng gamot, pero nag-no siya. Tapos yung pangatlo na, nag-volunteer na ako yung pangatlo. Sabi niya, you have low blood. Kasi ang puti daw ng pumps ko, sabi niya, you have this sickness, kailangan mo ng gantong gamot para mas parang katulog mo. Or hindi ka maging anxious, something like that. Pero lahat ng sagot ko is no. So, 5 kami, 3 pa lang yung nakakausap. After ko, pinalabas na kami lahat. So, feeling ko na feel nila na wala silang makikita sa amin, wala silang makukuha sa amin, or hindi sila makakabenta sa amin. Or feeling ko na feel nila na napag-usapan na namin ito, na hindi kami magpapaputol. So, it turns out paglabas namin, kinakausap pa rin yung per family or per group. And yun, ang dami pa rin nabudol, meron pa rin mga bumili. Pero mas konti na siya compared dun sa Jade Shop na almost half ng group bumili. Dito parang siguro 1/4 na lang ng group ang bumili. So, always be careful at huwag magpapabudol agad-agad.